Best Friend, Daniel Padilla. Short Time Stories. Short Time Stories. With Daniel Padilla. Kamote, ito na nga ang ating Short Time Stories na inihanda para po sa inyo, kamote, sa lahat ng mga nag-aabang ng ating Short Time Stories. Ito na po ang iyong kwento na gustong-gustong mapakinggan yung gabi. At syempre, sa mga kamote po natin, gusto ring mag-comment at magbigay ng payo, kaya letter sender natin yung araw, ay pwede rin po kayo mag-send ng iyong gustong sabihin sa kamote text line 0939-706-2816. At syempre kamote sa Facebook, Daniel Padilla IFM, at sa facebook.com/93.9 IFM Manila. Short Time Stories with Daniel Padilla. Sulat po ito kay Daniel ay galing sa akin. O sige, sa iyo. Hindi ko naman sinabing akin ha. Magandang gabi, Kuya Daniel. It's me, Jeremy. Listener mo na ako, matagal na, pero ngayon lang po ako nag-send ng letter. Kasi hindi ko po feel noon na magkwento ng aking buhay sa radyo. Ngayon po parang ready na akong i-share ang pinagdadaanan ko. Kuya Daniel, I'm gay. Bata pa lang po ako, alam ko na ang gusto ko. I prefer guys over girls, Kuya Daniel. At hindi talaga kahit kailan pumasok sa isip ko ang magmahal ng babae. Hindi nga ako nafo-fall sa girls, Kuya Daniel. I'm gay, pero hindi ako ang tipong nagko-cross-dress ha. Hindi ako ang nagdadamit babae, Kuya Daniel. Lalaki lang ang gusto ko, pero mukhang lalaki pa naman ako. Matagal na nagsimula ang kwento ko, Kuya Daniel. Ilang taon na rin kasi kaming magkaibigan ni Liza. Pero noon pa lang ay inamin niya na sa akin na may gusto siya sa akin, Kuya Daniel. Forever ko lang siyang sinasagot na, Yaki bakla, hindi tayo talo. Pero Kuya Daniel, patuloy pa rin ang pangungulit sa akin ni Liza. Kalokang kaloka. Di ko alam bakit ayaw niya ako tigilan, pero OMG ha, Kuya Daniel. Ang kulit niya lang minsan. Hindi naman niya ginagawa in front of people. Kadalasan pag kami lang, kaya hindi naman to kumakalat. It's like something between the two of us lang, Kuya Daniel. Kahit madalas ang pagdi-deny ko sa kanya, hindi ko din naman maikakaila na she's been with me sa marami mga bagay mula nang magkasama kami. Kuya Daniel, si Liza kasi ay good friend ng maraming tao. Pag kailangan ko ng kausap, I know na matatakbuhan ko siya. Pag may mga problema ako, she's there para tulungan ako, Kuya Daniel. Kahit nga love life ko na minsan ay nakakailang sabihin, ay chinichika ko sa kanya. Nakikinig lang din naman ako. Nakikinig din lang siya sa mga sinasabi niya sa aking, o nakikinig lang din ako sa mga sinasabi niyang advice sa akin. Minsan, Kuya Daniel, I admit, ginagawa ko to para ma-turn off na lang siya sa akin. Nakakailang lang kasi na ni minsan hindi ko talaga kaya ituloy ang usapan pag binalik niya ang orang usapan. Ano ba talaga ha? Jeremy. Jeremy. Ay. Kamote, lalong-lalo na kung nag-uusap kami tungkol sa feelings niya para sa akin.
I've been so alone all my life. I couldn't give my heart to anyone. Hiding in myself was a man who needed to be held like everyone. The days moved into years. I looked for warmth between the tears. It never ever found me. Never ever found me. Yes, I did seem to grab its straws. They surely broke all the time. So I hid inside till I almost died. Yes, I hid inside and I cried. A loving heart in a sensitive man, hiding inside myself. Then you came out of nowhere. I could not believe my heart. I didn't know how to tell you. I didn't know where to start. When I hid inside, I almost died. Oh, I hid inside and I cried. A loving heart in a sensitive man. I know you Daniel Padilla. Kuya Daniel, sa halos 8 years ng friendship namin ni Liza, never ko siyang nakitang nagka-boyfriend. Marami nagkakagusto sa kanya dahil maganda naman si Liza. Pero mas type ko pa rin yung ibang nanliligaw sa kanya, Kuya Daniel, kesa sa nililigawan nila. Kung medyo gaga lang ako, nalandi ko na yung ibang boylet niya. Sayang naman kasi kung hindi naman niya sasagutin. Kahit naman medyo malandi ako, binavalue ko pa rin ang friendship namin. Kaya bet na bet ko talaga ang pogi niyang manliligaw. Hindi ko na lang kinukuha ang mga number nila at hinahanap ko na lang sila sa Facebook at chinachat. Bakit? Chat lang naman ah. Anyway, Kuya Daniel, so ito na nga ang aking kwento. Alam kong bet ako ni Lai or ni Liza, pero dead bakils lang ako. Kasi nga, Kuya Daniel, Becky po ako. Boys din ang gusto ko. Kaya nung one time na nagtanong sa akin ang poging boylet ko, dati na binasted ko. Pag binasted ko na kasi hindi masyadong maanda na boylet. Ano daw?
Ano daw, kamote? Wala na tuloy ako. Ayan. Si Andrew ang pangalan. Kung pwede ko daw ba siyang ipakilala kay Liza? Kuya Daniel, gora na ako agad sa pagpayag. I had a friendly date set up para sa aming tatlo para nga magkakilala na sila. Ang bongga, Kuya Daniel, kasi buti naman naging okay na ang simula nila. Since then, naging constant topic na namin si Andrew. Alam mo ba, Kuya Daniel, bagay silang dalawa kasi parehong pogi at maganda. And swak naman ang ugali nila for each other. One day, isang araw, Kuya Daniel, heart to heart talk ako ni Lai. Or ni Lay. Ano ba? Liza. Tinanong daw siya ni Andrew kung pwede siyang ligawan. Todo push naman ako. Sabi ko sa kanya, go na dahil pogi yan. Catch na catch yan, no? Sabi ko pa sa kanya na wag na nang palampasin ng chance dahil pag pinatagal pa niya, Kuya Daniel, aagawin ko sa kanya si Andrew. Puro naman chararat itong Hindi ko maintindihan ang sulat ni Jeremy. Sabi nga nita, alam mo dapat natuwa lang ako dito. Dahil si Tita Charo Chanko ang makakabasa nito. Dapat brinake time story na lang to. Jeremy. Oo, kasi sabihan ka Tita Charo Chanko na Kurikong platyos na may takong. Woo! Ayan, asan na ba ako? Sabi niya, Kuya Daniel, wala na talaga ako. Alam mo ba, Kuya Daniel, bagay silang dalawa dahil yun nga, pogi sila at maganda. I'm happy for Liza, Kuya Daniel, at alam ko okay na silang dalawa ni Andrew. Inisip ko na at last, hindi na ako mahihilang sa mga usapan namin at makaka-move on siya sa kahibangan niya na hindi ko matanggap. Simula pa lang, Kuya Daniel, ay pumayag si Liza na magpaligaw kay Drew. Nabawasan ang mga moments ng bonding namin. At alam mo, Kuya Daniel, biglang hindi ko alam anong kaluluwa ang sumapi sa akin. Pero biglang pumasok sa isip ko na bakit parang namimiss ko na si Liza at ang company niya. Tapos sa kaisip ko sa kanya, Kuya Daniel, biglang dahan-dahan ko nang na-appreciate ang ganyan niya at ang mga efforts niya for me noon. Kuya Daniel, natakot ako sa sarili ko. Parang may gender confusion ako bigla. I think I'm falling for her. Yaki talaga, Kuya Daniel. Pero bakit ganito? Hindi ko pa nararamdaman ito dati at ngayon lang, Kuya Daniel. Ngayon, lagi ko na siyang iniisip tapos parang ayoko nang maging sila ni Andrew. Parang gusto ko nang bumalik yung days namin noon at naluloka na ako. Why, oh why, kalamay? What is this patis? I'm so confused. Ala. Jeremy! Nosebleed ako sa'yo, ha? Jeremy. Oo. Naging comedy to na yung short time story mo. Ang hirap may mga may mga pang drama kaya dapat ito, hindi mga pang letter reading story. Anyway, yan po, kamote, ibubuod ko na lang, isa-summarize ko yung kwento ni Jeremy na pinadala po sa atin sa Facebook. Si Jeremy po na isang Becky, alam niya simulat sa pool na Becky na siya. At syempre, kamote, alam din po ng kanyang best friend na tinuturing na si Liza na Becky siya at walang tsansang magmahal ng babae. Pero kamote, nung una lang yon dahil unti-unting nagbago ang pagtingin ni Jeremy para sa kaibigan niyang si Liza. Totoo o hindi? Kamote, marahil mapapatanong kayo sa sarili niyo, totoo kaya o hindi? O trip lang o ano? Diba, kamote ko? Dahil syempre, inamin niya na sa sarili niya, inamin niya na hindi talaga siya magmamahal ng babae at there is no chance
for him to love Liza dahil nga lalaki ang pumapasok sa isipan niya. Sa tuwing nakakita siya ng lalaking gwapo o may tsura, ay biglang nagbabago, ay mahirap yung ganun. Dumating pa yung time na may pinakilala si Jeremy sa kanyang friend na si Liza, na si Andrew. Oo, na dati daw nanliligaw sa kanya. Dati daw nanliligaw sa kanya, ay nanligaw din kay Liza, kamote. At dahil doon, ay unti-unting, kumbaga, nahulog ang loob nila sa isa't isa ni Andrew at ni Liza. At unti-unti din namang nagbago ang pagtingin ni Jeremy kay Liza. Wow! Kung kailan ando na, nakikisaw-saw ka na naman. Kung dati, nasa sayo, wala kang time. Ngayong may time na para sa ibang tao, dun ka habol. Minsan ganun yung ugali ng ibang tao, no? Meron talagang ganun, kamote, napupuno ang mundo ng ganung uri ng tao, ugali. Kung kailan nasa sayo pa, ayaw mo, nang kinuha ng iba, habulin mo, ano ba? Diba? Hindi lang sa kwento ni Jeremy, kamote, pero nangyayari din po yan sa totoong buhay ng mga magkakarelasyon na nakikinig ngayon. Okay, wag kang magmamaang-maangan na hindi nangyayari sa'yo yan. Hindi mo na-experience yung ganitong situation, kamote. Alam mo, Jeremy, kung akin pong titingnan ang kwento mo, yung short-time story na pinadala sa amin, ikaw ay isang bading. Period. Yun lang po. Pero hindi ibig sabihin ng bading ay walang karapatang magmahal ng babae. Diba? Pwede kang magmahal ng babae at nasa iyo po yan. Pero ang tanong dito, hanggang kailan mo kayang mahalin si Liza kung sakasakaling may in love ka man sa kanya? Kung totoo man yung nararamdaman mo para sa kanya. Baka hanggang dun lang, baka in a short period of time magbago ka bigla at nakilala mo na talaga ang lalaki na para sa iyo, ay bigla ka na lang magbago at iwan mo si Liza, which is unfair, kamote. And chances are, yun nga, 'di ba? Baka posibleng magbago o di kaya ang hinahanap mo ngayon na atensyon ni Liza ay bilang isang mag-best friend lang. Yan, Jeremy, hanapin mo ang sarili mo dahil hindi mo pa po nahahanap. Baka sakaling nasa aparador ninyo. 'Di ba? Kasi iba nung una wala, tapos later on, o di naman kaya baka nagsiselos ka dahil kasama ni Liza si Andrew. Si Andrew talaga ang gusto mo at pinagsilosan mo si Liza. Di ba? Magulo yan, kamote. Mahirap mag-pretend ng feeling. Kung sa tingin mo ay kung walang pag-asa, edi wala. Di ba? Huwag mong paasahin dahil gusto ka Pasalamat ka mo, nagkagusto pa sa'yo. Di ba? At handang ipikit ang mga mata para patunayang mahal ka niya. Kamote, may mga ganun may mga ganung karelasyon, babae at pading, nag-work. Di ba? Meron nga dati, di ba, nabalitaan nyo, kamote, sa TV, finiture, isang bading at isang tomboy, nagmahalan. See? Imposible man para sa atin na magkatotoo, pero nangyari. Alam mo, kamote, dahil mahal nila ang isa't isa, and that is what we call unconditional love. They don't care what's going on around them. Kung pagchismisan man sila o pagsabihan man sila ibang tao na ganito, ganyan, bawal yan. But they do love each other, di ba? No one can beat them. No one can beat the odds. It's their life, diba? Their own lives. You have your own life, then mind your own business. Focus mo sarili mo, hindi yung ibang tao, diba? Ganun kasi minsan. Maraming tao nakikialam, nakikisawsaw sa buhay na may buhay.